Kaugnay nga po ng pag-aproba ng House Justice Committee sa Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte, makakapanayan po natin ngayong umaga ang chairperson ng House Committee on Public Accounts, Representative Terry Ridon. Good morning po, Kong. Thank you again for taking our call and for your time this morning. Good morning. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Kong, yung timeline po, itong kung kailan ba dadalhin sa plenaryo, sa plenary ng House of Representatives, paki-lay lang po yung ating timeline ngayong Martes. Ngayong araw po, inaasahan natin na mailatag na ho sa plenaryo yung pong Articles of Impeachment, Committee Report at House Resolution para mapag-debatihan na po ng mga miyembro. So lahat po ng mga miyembro, mabibigyan po ng kopya ng complaint, Articles of Impeachment, House Resolution, Committee Report to, at yung po ma-annexes ng Articles of Impeachment. No? So yan po lahat ay ibibigay ngayong araw na ito, magdedebate, and hopefully we can have a vote by next week. Oo, yan po yung May 11, tama po? Tama po. Hopefully by May 11, we will already have an impeachment vote at the level of plenary. Right. Base po sa inyong mga naging pahayag sa inyong mga interviews, ano, sabi niyo po na kumpiyansa po kayo, makakakuha po kayo ng 106 votes o higit pa para po sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Paano niyo po naisip po yun? Paano niyo po nasabi? Well, on the basis lang of evidence, tingin ko overwhelming ho yung probable cause, no? On the 4 grounds, no, na talaga po nga ilalatag ho natin on bribery, on unexplained wealth, yung po 6.7 billion total transactions, yung po pinapasoling 448 million, confidential funds, misuse, at yung pong threats against the president. Tingin ko malinaw na malinaw po yun. Kung nakakombinsi po yung 55 members ho kahapon, hindi na ho mahirap kunin po yung susunod pong 51 na members para ho umabot to 106 to impeach the Vice President. Well, sinasabi nga po ni VP Sara kung bakit daw po kayo siguradong-sigurado na makakakuha kayo ng sapat na boto sa plenaryo ng impeachment. Ano po ang reaksyon po ninyo dito? Well, again, ang pinanggagalingan ho talaga ng kumpiyansa, no? Ng marami ho sa Committee on Justice members ay yung pong pagpapakita ho talagang ebidensya. Wala naman ho panggagalingan yung ganong kumpiyansa, kundi yung pong committee proceedings. Particularly dito po sa inflows, outflows po sa bank accounts niya Vice President Sara Duterte at kanya pong asawa. No? So ano tayo makakakita ng public servant, mga abogado, may mga naluluging negosyo na may inflows po. Ibig sabihin, pumasok na pera ng 4.4 billion sa kanila pong mga accounts as per the AMLAC report. No? So yan po yung mga kailangan ipaliwanag ng Pangalawang Pangulo pagdating na ho sa Senate trial sa susunod pong mga linggo. Sir, kung may mga ilang kongresista, gaya nga Kiko Barzaga, natutol daw na umusad ng impeachment o di kaya ayaw makisali sa anilay pamumulitika. Your thoughts on this, sir? Mga ano sila to oppose and kumbaga not support the impeachment effort. Malaya din po sila na mag-participate sa ating pong mga debate sa level po ng plenary. So they're free to ask questions, interpolate, and raise their objections at the level po of plenary. So ginagalang naman po natin yung kanila pong ganong paninindigan. Doon po sa usapin ng AMLAC, sinasabi po kasi ng abogado ng asawa ni VP Sara na nagkaroon daw po ng technical glitch doon. Ano? So instead of 2 billion, 2 million. So paano po nasabi na hindi po masyado makakaapekto itong datos ng AMLAC doon po sa usapin ng bank transactions nila VP Sara at itong kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio? Again, to be clear po from the AMLAC report, even if there was a mention by the bank, there was a glitch. Minute lang po ng AMLAC po yun in that report, and they still maintain na the total transactions of the Duterte-Carpio couple was 6.7 billion. No? Pero even assuming na tama ho yung correction na ginawa ho ng bangko, we're still talking about billions upon billions of pesos. No? So again, the original observation remains the same. Billions of pesos went in and out of the bank accounts of the Duterte-Carpio couple, even if
they are just lawyers, they are just public servants, and we're operating losing businesses. Oh, well, kasi sa kanila, kinu-question po nila yung liderato ng AMLAC na dahil newly appointee ito, hindi daw alam lahat yung mga transaction doon. Well, di naman ho din yun na tamang pagtingin kasi it is not just the executive director speaking before the committee. It is the institution itself. Kinatawan lang po yung executive director. So, ang totoo, yan po yung findings over the course of 20 years. Kumbaga, yan po yung pinagsama-sama. It was just the executive director that actually reported it to Congress. So, kahit yan pong ganun pagtingin, wala ho yung kabata-bata yan. Kung Terry, last na lang po, kapag umabot na ito sa Senado, ano po yung inaasahan ninyong magiging takbo ng impeachment trial? Although, ilang beses natin narinig, si Senate President Tito Soto sabi, ready naman daw sila. They will be ready anytime kapag umabot na sa kanila. Mag-o-oppose daw po sila Senator Robin Padilla. Well, ang inaasahan ho natin, siyempre, yung pong commitment ni Senate President Tito Soto na forthwith. Ibig sabihin, agad-agad po talaga nila i-convene yung Senate Impeachment Court and hopefully by the first week of June, nagsisimula na po yung actual trial, para maipakita na ho namin yung articles of impeachment, mailahad na po roon yung mga ebidensya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Representative Terry Ridon. Magandang umaga po. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.